So mga sangkay, napakarami na pong tinatamaan nitong El Nino, mga sangkay. Global warming, patuloy po na umiinit ang panahon at patuloy na natutuyo ang lahat ng mga sources ng tubig, mga ilog at marami pa pong iba. At ngayon nga mga sangkay, yung Europe na naman. No? Eto, sila na naman po ang makakaranas itong mabigat na problema dulot po ng El Nino. Kasama po dyan mga sangkay, itong matinding global warming. Magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat ng mga kababayan na nanonood ngayon. So pag-usapan po natin itong patungkol na naman po sa El Nino, patungkol sa global warming, climate change na nangyayari po sa panahon natin ngayon na kung mapapansin po natin, lalo pong lumalala. Pero maraming mga tao, mga sangkay ang walang pakialam po dito. Pero naiisip lamang po nila kapag mayroon na pong mga trahedya na nangyayari. Especially dito po sa ating bansa, mga sangkay, no? Ngayon, eto, bago tayo magsimula, no, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan. May makikita po kayong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Then, click the bell and click all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Eto nga po mga sangkay, patunay lamang po ito na kumbaga lahat ng mga nakasulat sa Bible nagpapatunay na ito ay totoo, no? At sa panahon natin ngayon, lahat ng mga prophetic events ay namumulat po tayo, nakikita po natin dahil po sa social media, 'di ba? Dahil po sa mga balita, mga sangkay na mabilis po natin na na-catch up. So eto, ayon po dito, ang Europe daw ay haharap ba sa tinatawag na malalang tagtuyot o drought. Problema ito mga sangkay, hindi lang sa Europe. Pilipinas mismo, nakakaranas niyan ngayon. Ito, tingnan po natin ang balita. Weeks of dry winter weather have raised concerns for southern Europe and northern Africa. Now, according to EU's Copernicus Climate Change Service, drought plaguing the Mediterranean has failed to recede over winter months that brought below average rainfall. Now, the report states over the first 10 days of February, over 45% of southern Europe suffered from soil drought. Ayan na nga po, mga sangkay, tingnan nyo to. Ito ay patunay, mga sangkay, na itong mga nagaganap ngayon sa ating mundo ay, sabihin na po nating nakakatakot kung iisipin, no? Lalong-lalo na po sa mga hindi masyadong aware kung ano po itong mga nagaganap ngayon, mga sangkay. Magugulat na lamang po sila. Pero tayo dito, since na pag-uusapan natin ito, halos everyday po na pag-uusapan natin itong climate change, itong mga nangyayari sa ating mundo ngayon, maging sa ating bansa, hindi po tayo magugulat sa mga ganitong klaseng balita. And just imagine, itong Europe at iba pang mga bansa, natutuyo na po yung mga sources ng fresh water. At yan po ay nakakatakot kung isipin kasi hindi naman katulad sa iba. Like for example, yung Israel, na mayroon po silang source ng fresh water sa pamamagitan po ng technology, yung dagat yung ginagamit po nila. Pero ito mga sangkay, Europe, dumaranas po nitong tumitinding tagtuyot dahil nga po sa climate change. From soil drought, with few of them reaching the highest alert level. Meanwhile, a quarter of all Europe and Northern Africa is under drought conditions. Adoy, ito na nga mga sangkay, Northern Africa at Europe, nakakaranas po na ito. No? February 2024, nasa stage na po sila na very alarming itong drought, itong tagtuyot na nararanasan nila. Nakaraan nga mga sangkay, pinag-usapan po natin yung Mexico. Ang Mexico po ay dumaranas ng malalang problema, dulot din po ng climate change. At syempre, kasama na po doon yung El Nino. Kaya po natutuyo yung kanilang mga pinagkukunan ng fresh water. Kailangan po nila ngayon magtipid. So, halos karamihan po ngayon nakakaranas na ito mga sangkay. Some 19% of the region's soil is at a warning level, meaning a moisture deficit is underway.
Warmer than usual seasonal temperatures are the culprit behind the drier weather. Grabe, tingnan nyo yung tubig, kung paano bumaba. Due to this, the situation has worsened since the end of January. So, ang sitwasyon daw na ito, mga sangkay, lalong lumalala since January. So, simula po January, eto na po. Nag-umpisa na po yung pagragasa, mga sangkay, patuloy na umiinit ang panahon. At ang mahirap po dito, mga sangkay, ilang buwan pa po ito. At sinasabi nga po ng iba na magiging tag-ulan naman after ilang buwan. Pero mga sangkay, hindi pa rin po tayo sigurado kasi sa panahon natin ngayon, since mayroon pong climate change, abnormal po yung panahon natin eh. Minsan akala natin uulanin. Tapos pagdating sa time na yon, hindi naman pala. Tapos yung time na inaakala natin na hindi uulanin, biglang umulan. So, ito po ay realidad. Ito po ang new normal ngayon ng ating mundo, mga sangkay. But it has slightly improved compared with the same period last year. The Western Mediterranean region has been particularly hard hit, including southern Italy, Spain, northern Morocco, Algeria, and Tunisia. In France, southern regions faced very worrying levels of groundwater, its main reserve for drinking water. Kawawa dito, yung mga inom na tubig, mga sangkay, mula sa mga sources nila, tapos matutuyo lang. Kaya nga po sa Pilipinas, mga sangkay, yung mga dampo natin, inoobserbahan na po ngayon ng mga eksperto kung kakayanin ba ng ilang buwan. Pero may mga alternative. Ito lang po ang good news naman sa Pilipinas, no? Though may mga ganun tayong possibility na mangyari dahil nga po sa mainit na panahon. Sobrang init po talaga ng panahon natin ngayon. Kung mangyayari man na maubos po yung bumagsak yung tubig sa mga dam na pinagkukunan ng fresh water, meron pong alternative. Kaya nga lang, mga sangkay, iniisip ko pa rin dito, kakayanin kaya ng alternative na ng tubig natin? Sa dami po nating mga Pilipino. Italian island of Sicily declared a drought emergency at the beginning of February, while in Sardinia, farmers were slapped with restrictions on water use. In Morocco, the country is experiencing its 6th consecutive year of drought. And in Yan na. So, iba't ibang mga bansa na po ito. recent days, the temperatures approached 37 degrees Celsius. Grabe. For all Okay guys, so ayan po ang nangyayari ngayon sa ating planeta at nakakapag-alala kung isipin natin na itong climate change ay talagang nagaganap po ng malala na sa panahon natin ngayon. No? And even in the Bible naman, mga sangkay, never naman po doon nag-mention na magiging maayos talaga ang ating planeta. Sa totoo lang, lagi pong naka-mention doon up to Revelation, no Book of Revelation. Sinasabi po sa salita ng Diyos na habang tumatagal ang mundo, lalo pong magkakaroon ng mga depekto, problema, mga sakuna, mga sangkay. At ang iba po dito, talagang Diyos na po ang gumagawa. No? Kung babasahin po natin ang Biblia, in the book of Revelation, pagdating po sa tinatawag na tribulation, lalala po yung mga sakuna. Na halos mga kababalaghan na po magaganap. Pero ang may gawa po nun, Panginoong Diyos. So ito mga sangkay, marahil ito ay paalala sa ating lahat na bagamat matalino tayong lahat, may sariling isip tayong lahat. Marami po mga scientist, mga expert. Pero mga sangkay, Diyos pa rin po talaga ang mas makapangyarihan sa lahat. Kita nyo, climate change. Diba? Ano ang solution nila ngayon? Nahihirapan po yung mga scientist. May mga token na po sila na by ganito, by 2030, mas lalala na ang sitwasyon. By 2050, marami na pong lulubog ng mga bansaan. Yan po yung realidad. Maraming mga lulubog na mga lugar sa mga bansa na hindi mo ma-imagine na mangyayari ito in the future, mga sangkay. But, yan po ang yan po yung bunga ng tao lang din po kasi ang may gawa. Ang tao ang sumira sa kalikasan, tao rin po ang magsasuffer. Inabuso ng tao Kaya ngayon, mga sangkay, tayo naman po ang ginagantihan ng kalikasan. At ito po yung masakit. Dahil sama-sama po tayo dito. May mga tao mang nag-concern sa ating forest, sa ating kalikasan. Pero,
Dahil po sa gumagawa ng yung ibang mga tao na gumagawa ng pagsira sa ating kalikasan, damay-damay po lahat. Kahit pa ikaw ay, sabihin natin, ikaw ay sobrang mahal mo yung kalikasan, damay ka sa magiging resulta. No? Yan po ang masakit na katotohanan. So ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito? Just comment down below. And now guys, meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. At eto mga sangkay, maganda po yung topic natin dito. So ang ano po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.